Ang 20 Nation Artificial Intelligence Competition na ito ay dapat na nilikha ng Wii-starred na si Jordan. Orihinal na inakala ni Rong Bingxiao na isang tao mula sa mga laboratorio ng pananaliksik ang nag-organisa ng kompetisyong ito upang makuha ang kumpletong bersyon ng teknolohiya. Ngunit nang makita kung paano lumala ang kanyang reputasyon sa napakaikling panahon, alam niyang si Daty Jordan ang gumawa nito. Damn it, hindi naging madali para sa akin na sambahin ako ng mga tao ng Amerika na parang isang bayani. Hindi ko dapat mawala ang reputasyon na ito. Alam na alam ni Rong Bingxiao na ang kanyang katayuan bilang isang American hero ay ang tanging paraan upang mapanatili ang Jordan. Kung wala ito, siya ay mag-isa sa VIA at ang kanyang sitwasyon ay magiging lubhang mapanganib. Muling tinignan ni Rong Bingxiao ang magandang Emily at galit na galit. Sayang naman. Napaka-hot girl pero hindi ko siya makukuha sa ngayon. Kung alam ko lang sana kanina ko pa siya ni-rape nung pumasok ako. Maliwanag na may death wish pa rin si Rong Bingxiao. Hinawakan niya ang kamay ni Emily at sinabing, Emily, may 20 nation competition na paparating. Kailangan kong magmadaling bumalik sa kabisera upang maghanda. Bumalik ka sa akin. Sinubukan ni Emily ang kanyang makakaya na iwaksi si Rong Bingxiao, ngunit na-inject siya ng serum at napakalakas. Paanong ang isang mahinang babaeng tulad niya ay matitinag siya? Sa sobrang higpit ng hawak niya ay sabik na siya sa pag-iyak. Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. Masamang tao ka. Ngumiti si Rong Bingxiao at sinabing, hindi ba't may kasabihan na ang mga babae ay nagmamahal lamang sa mga bad boy? Hindi ka ba nakakahanap ng isang bad boy na tulad ko na napakakakit-akit? Bumalik ka sa kabisera kasama ako. Sa daan, hahayaan kitang tamasahin ang pakikitungo sa pagiging asawa ng isang bayani. Siguradong mai-inlove ka sa ganitong pakiramdam. Dahil doon, pilit na hinawakan ni Rong Bingxiao ang kamay ni Emily at inilabas siya. Sa labas, ang mga baliw na tagahanga ay sumisigaw pa rin ng si Kanin Steel. Binuksan ni Rong Bingxiao ang pinto at muling nagpakita sa publiko. Lahat ay nasasabik na makita si Rong Bingxiao. Kanin Steel, malapit na ang 20 nation competition. Bumalik ka sa kabisera at maghanda. Kanin Steel, kaya mo yan. Sa larangan ng artificial intelligence, ikaw ang pinakamalakas. Ngumiti si Rong Bingxiao sa lahat. Huwag mag-alala, lahat. Talagang gagawin ko ang aking makakaya para sa Amerika. Sa isang linggo, ipinapangako kong ipakikita ko sa mundo kung gaano kalakas ang teknolohiya ng artificial intelligence ng ating bansa. Sa sandaling sinabi niya yon, umalingaw ang dumadagundong na palakpakan habang binabanggit muli ng lahat ang pangalan ni Kanin Steel. Haha, salamat po. Salamat po sa inyong lahat. I've decided to bring Eloy girlfriend, Emily, back to the capital. Don't worry, everyone. I'm just asking her to samahan ako sa capital. Pagdating namin sa capital, hahayaan ko na siya mag-settle down and then focus on new research. I won't be tied in romantic relationships. After the competition ends, I'll to be a real couple. Iyong mga pagpapala. Dahil sinabi ito ni Rong Bingxiao, walang tumutol. Tahimik ding ipinaalam ni Sean kay Jordan na dinadala ni Rong Bingxiao si Emily sa kabisera. Alam ni Jordan na labis na ikinatuwa ni Rong Bingxiao ang kanyang katayuan bilang isang bayani. Tiyak na sasakay siya ng isang komersyal na paglipad pabalik sa kabisera kasama ang isang grupo ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya naman, agad siyang nag-ayos. Makalipas ang kalahating oras, pilit na hinawakan ni Rong Bingxiao ang kamay ni Emily at kinaladkad siya papuntang airport. Hindi siya nangahas na pigilan dahil napakaraming tagahanga ni Rong Bingxiao. Natatakot siya na kapag sumalungat siya sa kagustuhan nito, mapagalitan siya ng mga babaeng tagahanga na iyon dahil sa pagpapalabas at hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Gayunpaman, nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Emily. Jordan, halika at iligtas mo ako, pakiusap. Nanalangin si Emily sa kanyang puso. Maya-maya pa, malapit nang mag-take off ang flight ni Rong Bingxiao at Emily. Hinila ni Rong Bingxiao si Emily papunta sa eroplano at hinanap ang kanilang mga upuan. Hawak pa rin niya ang kamay ni Emily habang nakangiti. Emily, kumusta? Masaya ka bang nakikinig sa papuri ng lahat habang nasa daan? Isang karangalan na maging kasintahan ko, di ba? Pero sabi ni Emily, hindi, parang pagod na pagod ako. Ayokong maging hero's woman. Kung meron man, sana hindi maging napakagaling ng lalaki ko.
Bata pa si Rong Bingxiao kaya hindi niya naintindihan. Bakit? Hindi ba lahat ng babae ay sumasamba sa mga bayani? Yumaling si Emily. Hinahangaan namin ang mga bayani at mahuhusay na scientist na tulad mo, pero ayaw naming makasama ang mga lalaking tulad mo. Masyado kang nagkakaroon ng papuri at paghanga. Kung ano man ang mangyari sa pagitan ng mag-asawa, tiyak na masusumpa hanggang kamatayan ang misis. At sa kabilang asawa ng isang bayani, kailangan niyang maging maingat sa lahat ng aspeto. Kung hindi, magiging napakagulo kung magulo ang publiko sa anumang eskandalo. Naliwanagan si Rong Bingxiao at unti-unting naunawaan ang ibig sabihin ni Emily. Sinasabi niya na kung siya ay isang masamang babae tulad ni Hailey at niloko ang kanyang kasal. At ang kanyang asawa ay isang katulad ni Jordan na walang nakakaalam, hindi mapapailalim si Hailey sa labis na pagkondena. Makakabalik siya sa normal niyang buhay ng mas mabilis. Iba naman kung ang kanyang asawa ay isang sikat na hero scientist tulad ni Kanin Steele. Isusumpa siya ng lahat ng tao sa bansa hanggang sa bumalik ang kanyang mga ninuno sa kanilang mga libingan. Ito ang dahilan kung bakit sumikat ang reputasyon ni Kristen Stewart matapos niyang lokohin si Robert Pattinson. Masyado silang sikat. Ang asawa ng isang mahal na sikat na celebrity ay kailangang maging maingat lalo na upang hindi magkaroon ng isang relasyon. Kung gagawin niya, siya ay isumpa hanggang kamatayan ng buong bansa. Hehe, huwag kang ma-pressure. Emily, maging masunurin ka sa akin at makinig ka sa akin. Ipinapangako ko na hindi ka atakehin ng mga tagahanga ko online. Habang nagsasalita si Rong Bingxiao, bigla niyang napansin na ang mga pasahero ay pawang nakasombrero at naka-face mask. Sa panahon ngayon, karaniwan ng makakita ng mga taong nakasuot ng face mask gayunpaman, lahat sila ay nakasuot din ng sombrero. May mga nagsuot pa ng sunglasses at nakatakip ng buong mukha. Ito ay medyo kakaiba. Naramdaman ni Rong Bingxiao ang panganib. Noon lang. Swoosh! Isang espesyal na lumilipad na kutsilyo ang biglang ibinato sa kanang kamay ni Rong Bingxiao. Tumpak itong tumusok sa kamay ni Rong Bingxiao na nakahawak sa kamay ni Emily. Ah! Ah! Sabay na tumili sina Emily at Rong Bingxiao. Napasigaw si Emily dahil sa takot na masaktan siya ng lumilipad na punyal. Kasabay nito, sumigaw si Rong Bingxiao dahil tinusok ng kutsilyo ang kanyang kamay. Mga lalaki! Protektahan mo ako! May gustong pumatay sa akin. Sumigaw si Rong Bingxiao. Gayunpaman, walang bumangon sa mga pasahero. Noon lamang napagtanto ni Rong Bingxiao na hindi ito mga ordinaryong pasahero. Sila ay pinalitan. Oh, Umangat na ang eroplano sa runway at sa himpapawid. Pinagpawisan si Rong Bingxiao. Bagamat walang kakayahan ni Jordan si Rong Bingxiao na mahulaan ang hinaharap, nararamdaman niya ang panganib sa eroplano. Dapat alam niya na may mali. Dati, nang sumakay siya ng eroplano mula sa kabisera patungo sa Houston City, napapaligiran siya ng mga pasahero na patuloy na kumukuha ng litrato at pinupuri siya. This time, pinalibutan siya ng mga fans bago siya sumakay ng eroplano. Pero pagkasakay niya, nag-iba ang atmosphere. Ngunit si Rong Bingxiao ay nakatutok kay Emily at hindi ito napansin. Biglang lumitaw ang isang pamilyar na figura sa harap ni Rong Bingxiao. Si Jordan iyon. Jordan! Agad na natakot si Rong Bingxiao. Galit na galit si Jordan. E-Stard, ang lakas ng loob mong hawakan ang kamay ni Emily. Yung flying dagger kanina ay signature move ni Jordan. Tanging siya lamang ang makakatusok sa kamay ni Rong Bingxiao nang may katumpakan at nakakatakot na puwersa. Jordan! Nang makita ni Emily si Jordan ay agad itong tumayo sa kinaupuan niya at yumakap sa kanya. Nang hihina at marupok, agad siyang napaiyak matapos niyakap ang matigas na katawan ni Jordan. Takot na takot siya na ipilit ni Kanin Steele ang sarili sa kanya. Sa oras na yon, kahit na ayaw niyang sumang-ayon, maaaring hindi na niya ito mapigilan. Ayos lang, Emily. Nandito ako eh. Tinapik ni Jordan ang balikat ni Emily at inalo ito. Ikaw ang we-start. Jordan, si Emily ang girlfriend ko ngayon. Alam na ng lahat ng tao sa VS. How dare you hug my girlfriend? Gusto mo na bang mamatay? Galit na sigaw ni Rong Bingxiao kay Jordan. Mumuso si Jordan. Tingnan mo ang eroplanong ito. Mayroon bang mga walang utak mong tagahanga? Sino ang makakaalam kung ano ang nangyari sa eroplano? Tumingin si Rong Bingxiao sa ibang mga pasahero.
Sa sandaling ito, ang iba pang mga pasahero ay nagtanggal ng kanilang mga sombrero at maskara na nagpapakita ng kanilang mga pagalit na mukha. Sa mga ekspresyon nila, kitang-kita na silang lahat ay mga tauhan ni Jordan. Damn it! Medyo kinabahan si Rong Bingxiao. Pero nagkunwari siyang kalmado at mumiti. Jordan, dapat alam mo ang status ko ngayon. I don't believe you dare to touch me. Maghahanda na sana si Rong Bingxiao para sa Artificial Intelligence Competition. Kung pinigilan siya ni Jordan, ang kompetisyon makalipas ang 1 linggo ay magiging mahirap. Hindi niya alam na nakabuo na pala si Jordan ng sarili niyang Artificial Intelligence System. Pinangalanan pa niya itong Little Steel at hinayaan itong matuto ng mga kasanayan sa pagbabasa ng mga tao. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Rong Bingxiao ay mayroon pa ring teknolohiya mula sa ibang larangan, pinatay na sana siya ni Jordan kaagad. Siguradong papatayin ni Jordan si Rong Bingxiao, ngunit hindi nagmamadali. Dahil narito siya at nagkusa na mag-alok ng teknolohiya ng pamilya Rong, hahayaan niya siyang mag-ambag pa. Hindi pa huli ang lahat para patayin siya pagkatapos na hindi na siya kapaki-pakinabang. May iwasan niya ang parusang kamatayan sa ngayon, ngunit kailangan niyang parusahan. Hindi naging madali para kay Jordan na humanap ng pagkakataon ngayon. Siguradong tuturuan niya ng leksyon ang Wii-Star na ito na si Rong Bingxiao. Malamig na sinabi ni Jordan, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo noong unang beses kitang nahuli? Naalala ni Rong Bingxiao na walang sinabing espesyal si Jordan. Paalala ni Jordan sa kanya. Sabi ko, sa husay ng ating lihim na pamilya sa pagpapagamot, kaya kitang lumpuin at pagkatapos ay pagalingin ka. Rong Bingxiao, sisiguraduhin kong hindi mo ito malilimutan. Ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa akin. Ipapaalam ko sa iyo ang halagang kailangan mong bayaran sa paghawak mo sa aking babae. Bam! Sinuntok ni Jordan si Rong Bingxiao ng malakas. Nagmamadaling tumayo si Rong Bingxiao para harangin. Alam niyang hindi siya kalaban ni Jordan, kaya nag-focus siya sa depensa, pag-atras at pag-iwas. Gayunpaman, isang batang babae sa kanyang likuran ang nagtulak sa kanya pasulong na nagdulot sa kanya ng isang malakas na suntok mula kay Jordan. Galit na galit si Rong Bingxiao. Sinamaan niya ng tingin ang babaeng tumulak sa kanya. Dam niye, ang lakas ng loob mong ipasok ang ilong mo sa negosyo ng iba. Susuntukin kita hanggang mamatay. Naramdaman ni Rong Bingxiao na tiyak na makakapatay siya ng isang ordinaryong babae sa isang suntok. Isang malakas na suntok ang ibinato ni Rong Bingxiao, ngunit nasalo ito ng isang kamay ng dalaga. Imposible yan. Nagulat si Rong Bingxiao. Paano nahuhuli ng isang babae ang suntok niya gamit ang isang kamay? Hindi lang iyon, pinagtatabuyan pa siya ng dalaga. Ang lakas ng babaeng ito ay sobrang nangingibabaw kaya hindi makapaniwala si Rong Bingxiao. Hindi niya alam na naturukan din pala ng Mirakuru Serum ang dalagang ito. Isa pa, mas nauna pa siyang na-inject kay Jordan. Siya ang kauna-unahan sa mundo na matagumpay na na-inject ng serum. Nataranta si Rong Bingxiao. Hindi na niya kayang talunin si Jordan, at ngayon, isang babae lang ang makapagpapalipad sa kanya sa isang sipa. Maaaring lahat ng nasa eroplanong ito ay naturukan ng Mirakuru Serum. Paano niya nagawang labanan ang mga ito? Tinitigan ni Rong Bingxiao si Jordan na may nakakatakot na ekspresyon. Mas naging marangal ngayon si Jordan. Iniutos ni Jordan, hawakan mo siya. Pinalibutan siya ng ilang tao at pinaluhod siya sa lupa. Sabi ni Jordan, Rong Bingxiao, nadumisan mo na si Victoria at naglakas loob ka pa ring puntiryahin si Emily. Dahil hindi mo mapigilan ang sarili mo, tutulungan kita. Kastrahin mo siya. Bili ni Jordan sa kanyang mga nasasakupan. How dare you? I don't believe you dare to touch me at this point in time. I have 10 of millions of fans. If I lost a single strand of hair, Yulay fans will never forgive you. Nang marinig ang galit ni Rong Bingxiao, umiti si Jordan at sinabing, huwag kang mag-alala, ibabalik ko ito sa iyo bago lumapag ang eroplano sa kabisera. Itabi mo siya para gawin ito. Huwag mong takutin si Emily. Si Rong Bingxiao ay kinaladkad ng mga tao habang sinisigawan si Jordan. Jordan! You can't do this! You despicable piece of SA! Fight me one-on-one if you dare! Tumalon ka sa akin sa eroplano kung mangahas ka. Tignan natin kung sino ang mamamatay. Noong una, patuloy siyang nagmumura at nagpupumiglas. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang hindi siya kapantay ng mga taong nakapaligid sa kanya,
unti-unting binago ni Rong Bingxiao ang kanyang saloobin. Kuya Jordan, nagkamali ako. Hindi ko ginalaw ang asawa mo. Hindi ko man lang hinawakan ang kamay niya. Na-photoshop ang larawang ipinakita ko sa'yo. Maawa ka. Dahil sa aking lolo, dahil sa Diyos ah. Nang marinig ang sigaw ni Rong Bingxiao, gumapang si Emily sa mga bisig ni Jordan sa takot. Niyakap ni Jordan si Emily at umupo. Inaalo niya ito. Ayos lang, ayos lang. Kasama ko, hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Niyakap siya ni Emily ng mahigpit. Jordan, salamat sa pagligtas mo sa akin. Ikaw ang bayani ng mundong ito. Dapat kang sambahin. Jordan, pagkatapos ng pagtugis ni Kanin Steele, napagtanto kong hindi kita makakalimutan. Simula nang mahulog ang loob ko sa'yo, hindi na ako may in love sa ibang lalaki. Ano ang dapat kong gawin? Medyo nawalan din ng magawa si Jordan. Well, sigurado akong magkikita tayong muli sa hinaharap. Tumingin sa kanya si Emily ng masuyo. Ayokong isipin ang hinaharap. Ang alam ko lang sa ngayon, nasa harapan ko na ang lalaking mahal ko. I love you, Jordan. Hinalikan niya si Jordan. Sobrang awkward ng pakiramdam ni Jordan. Ang mga tao sa paligid niya ay ang lahat ng kanyang pinakamalapit na mga subordinates. Si Emily ay nakababatang kapatid ng asawa ni Jordan. Paano nagagawa ni Jordan ang ganitong bagay sa kanya sa harap ng kanyang mga nasasakupan? Bilang amo, kailangan niyang pangalagaan ang isang matuwid na imahe at dignidad. Noon lamang niya nagawang humanga sa kanya ang kanyang mga nasasakupan at sumunod sa kanya ng tapat. Gayunpaman, ang iba ay masyadong mataktika. Nang makita nila ang eksenang ito ay agad silang tumalikod at tahimik na umupo, hindi tumitingin sa kanilang direksyon. Pero sa sobrang lapit ng mga upuan sa eroplano, kahit hindi tumingin yung iba, sobrang awkward pa rin. May mga nagbulungan pa. Bakit hindi tayo magparachute pababa mula rito? Upang mabigyan ng privacy ang kanilang amo, susubukan ng kanilang mga nasasakupan ang lahat ng paraan. Bulong naman ng isa pang tao. Uminom tayo ng mga pampatulog. Lahat, uminom ng pampatulog. Bilang mga sundalo na nagsagawa ng mga misyon sa buong taon at bilang isang subordinate ng isang Deti Jordan, natural na mayroon silang lahat ng uri ng droga sa kanila. Gayunpaman, ang mga pampatulog ay karaniwang para sa mga kaaway. Ito ang unang pagkakataon na sila mismo ang ubusin ito. Ilang pampatulog ang dapat nating inumin? Sapat ba ang kalahating oras? May mahinang tanong. Tulala ka ba o iniinsulto mo ang aming Panginoon? Paano sapat ang kalahating oras? Kumuha ng sapat para sa 2 oras. Ito ay isang ordinaryong komersyal na eroplano. Sa pamamagitan ng karaniwang mga oras ng paglalakbay, aabutin ng halos 3 oras upang makarating sa kabisera. Kung ang Steele family plane, wala pang 1 oras ay nakarating na sila. Inilabas ng lahat ang kanilang mga pampatulog at inihanda itong ilagay sa kanilang mga bibig. Nang makita ito ni Jordan, dali-dali niyang itinulak si Emily at sinigawan ang kanyang mga nasasakupan, "Hoy, anong ginagawa niyo? Huwag mong kunin." Ang mga nasasakupan ni Jordan ay kadalasang napakamasunurin, ngunit sila ngayon ay nagre-rebelde. Desidido silang naglalagay ng mga pampatulog sa kanilang mga bibig. Hindi nagtagal, pumikit ang lahat at nakatulog sa kani-kanilang upuan. Nagulat si Emily nang makita ito. Jordan, anong nangyari sa kanila? Nagpakamatay ba sila? Ipinaliwanag ni Jordan, uminom sila ng mga pampatulog at matutulog ng 2 oras bago magising. Ngumiti ng matamis si Emily. Hehe, ang talino ng mga subordinates mo. Ginagawa nila ito para hindi tayo maistorbo. Don't tell me madalas silang nakaka-encounter ng mga ganitong sitwasyon. Tinukso niya si Jordan. Agad na sinabi ni Jordan, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Hindi ako playboy tulad ni Jemmy. Emily, dapat mong kontrolin ang iyong sarili. Inosenteng tumingin sa kanya si Emily at nagmamakaawa. Ito na ang huling pagkakataon, okay? Buntong hininga. Napabuntong hininga si Jordan. Masyadong mapusok si Emily. Ang huling pagkakataon ay sa Big 8. This time, nasa eroplano na. Bakit siya nahumaling sa transportasyon? Makalipas ang 2 oras. Sa eroplano, hindi lang natutulog ang mga subordinates na umiinom ng pills, pati sina Jordan at Emily ay nakatulog din. Nakasandal si Emily sa balikat ni Jordan.
Nang tingnan ni Jordan ang kanyang side profile, napagtanto niyang kamukhang-kamukha niya si Victoria. Unti-unti siyang nakatulog habang iniisip ito. Napanaginipan na naman ni Jordan si Victoria. Sa totoo lang, mula nang mapanaginipan ni Jordan na mabaril si Victoria, likas na siyang natatakot na mangarap. Natatakot siya lalo na sa panaginip kasama si Victoria sa loob. Sa tuwing lilitaw si Victoria sa kanyang panaginip, agad siyang nagigising. Pero ngayon, unti-unti na niyang tinanggap ang sitwasyon ni Victoria at alam na niya kung paano ito ililigtas. Isa pa, ngayon lang natulog sina Jordan at Emily kaya mas relaxed siya. Dahil dito, hindi gaanong na-stress si Jordan sa panaginip na ito. Dapat sabihin na kaya nga ni Emily na pasayahin at papahingahin si Jordan. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ni Victoria. Bagamat walang katulad na kagandahan si Victoria, mula nang magkakilala silang dalawa, ang kanyang aura bilang isang babaeng ang kanyang masalimuot na koneksyon, at ang kanyang mga kilalang manliligaw ay nagbigay kay Jordan ng matinding pressure. Napanaginipan na naman ni Jordan si Victoria. Napakaganda pa rin ni Victoria, ngunit hindi siya mukhang napakasaya. Siya ay tila medyo naiinip, balisa at walang magawa. Parang gusto niyang ilabas ang nararamdaman niya. Sa panaginip, naramdaman ni Jordan na naglalakad siya palapit sa kanya, na parang gusto niya ang kanyang aliw. Gayunpaman, hindi siya hinila ni Jordan sa kanyang mga bisig. Sa halip, sinampal niya ito. Smack! Ang biglaang sampal na ito ang gumising kay Jordan mula sa kanyang pagkakatulog. Master, gising ka na. Pagkamulat ni Jordan ay sinalubong siya ng kanyang kampon na kagigising lang din. Huminga ng malalim si Jordan at sinulyapan si Emily na natutulog pa rin sa kanyang balikat. Naalala niya ang panaginip niya. Si Jordan ay isang Diyos. Iba siya sa mga ordinaryong tao. Ang kanyang mga panaginip ay mga hula. Sila ay magiging katotohanan. Naguguluhan si Jordan. Nagising si Victoria. Iniligtas ko siya. O ang panaginip ay nagpapakita ng pakikipag-ugnayan ko sa kanya pagkatapos kong maglakbay pabalik sa nakaraan. Ngayon lang ay napanaginipan ni Jordan na sumulpot si Victoria sa kanyang harapan, buhay at sumipa. Hindi ito nangangahulugan na maliligtas si Victoria. Posible rin na ang eksena ay mula noong naglakbay si Jordan sa nakaraan at nakipag-ugnayan kay Victoria mula sa nakaraan. But be it in the past or the future, I will never hit Victoria. From Victoria's expression at that time, she looked very helpless and needed comfort. Pero bakit ko siya tinulak palayo at tinanggihan? Ayos lang kung itulak ko siya at tinanggihan, pero bakit ko siya sinampal? Paano ko sasampalin si Victoria? Hinding-hindi ko sasampalin si Victoria. Pakiramdam ni Jordan ay masyadong katawa-tawa ang kanyang panaginip. Mahal na mahal niya si Victoria, kaya hindi na siya makapaghintay na magdota dito. Paano niya nagawang tamaan? Sa sandaling ito, isang subordinate ang lumakad kasama si Rong Bingxiao. Ibang-iba ang hitsura ni Rong Bingxiao sa kung ano siya 2 oras na ang nakalipas. Puno ng luha at uhog ang mukha niya. Tila sobrang iyak ng batang ito sa panahong iyon. Sinabi ng nasasakupan, Guro, ganap na naayos na si Rong Bingxiao. Walang makakapagsabi. Tumango si Jordan. Sa sobrang galit ni Rong Bingxiao ay sinigawan niya si Jordan, Jordan, isinumpa ko ang iyong mga ninuno. Siguradong gagantihan kita ng 10 ulit o kahit 100 sa ginawa mo sa akin. Si Rong Bingxiao ay nagmumura kay Jordan sa buong panahon, bago pa man niya ito makitang muli. Paos na ang boses niya. Nang makita niya ang palihim na pag-ugali ni na Jordan at Emily sa isa't isa at sa magulo nilang damit, nagulat siya. You start. Anong nangyari sa inyo ni Emily? Girlfriend ko siya. How dare you touch a woman? Sinampal siya ni Jordan. Rascal, masyado ka pang bata para makipaglaro sa akin. Hindi mo ba gustong maging bayani sa Amerika? Hindi mo ba gustong mag-ambag sa ating siyentipikong layunin? Sige, tutuparin ko ang hiling mo. Kapag nakuha na natin. Sa labas ng eroplano mamaya, gumawa ng artificial intelligence system tulad ng iyong yumaong iridi, naririnig mo ba ako? Lubhang na agrabyado si Rong Bingxiao. Siya ay pinahiya ni Jordan, ngunit wala siyang masabi sa kanyang mga tagahanga at sa media. Magsabi ng totoo. Walang maniniwala sa kanya. Sa pag-unawa ng publiko sa kasalukuyang teknolohiyang medikal, imposible para sa kanila na maniwala na si Rong Bingxiao ay makakabawi ng perpekto.
Bilang karagdagan, paano masasabi ni Rong Bingxiao sa publiko ang gayong kahiyahiyang insidente? Dahil dito, maaari lamang siyang magdusa sa katahimikan. Noon lang napagtanto ni Rong Bingxiao kung gaano katakot si Jordan. Kahit na siya ang may kapangyarihan at ginamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang kanin steel para pigilan si Jordan, gagawa pa rin ng paraan ang huli para pahirapan siya. Isa talaga siyang diyosa. Sinabi ni Rong Bingxiao, kinatawa ni ACU ang pinakamataas na antas ng artificial intelligence. Hindi ito karapat-dapat sa VS. Hinding-hindi kita tutulungang buin ito. Ngumiti si Jordan. Kung hindi mo mapanalunan ang kompetisyong ito, hindi ka na magiging bayani ng Amerika. Hindi ka na mamahalin ng mga tao ng Amerika. Pagdating ng panahong iyon, madali para sa akin na patayin ka. Ikaw, Lee. Galit na galit si Rong Bingxiao. Kaya ito ang plano ni Jordan. Pinipilit niya si Rong Bingxiao na panatilihin ang kanyang imahe bilang isang bayani. Gagawa talaga ako ng paraan para masiyahan ang magkabilang panig. Pagkatapos ng isa pang oras, sabay na lumabas ng airport exit sina Rong Bingxiao at Emily. Sa pagkakataong ito, hindi hinawakan ni Rong Bingxiao ang kamay ni Emily. Una, medyo natakot siya matapos pahirapan ni Jordan. Pangalawa, naramdaman ni Rong Bingxiao na marumi si Emily. Sa harap ng isang grupo ng mga panatikong tagahanga, pilit nang umiti si Rong Bingxiao at hindi sinabi kaninuman kung ano ang nangyari sa eroplano. Walang paraan upang patunayan ang ganoong bagay. Ipapahiya lang niya ang sarili niya. Hindi nagtagal, nang pinaalis sila ng lahat, sumakay silang dalawa sa isang Mercedes-Benz 260. Sa kotse, nandidiri si Rong Bingxiao kay Emily. Pumayag kang maging girlfriend sa harap ng napakaraming fans ko, para lang tumalikod at matulog kasama si Jordan. Pagkatapos ko sa kompetisyong ito, tuturuan kita ng leksyon sa gabing iyon. Kung ganoon, kahit ang mahal mong Jordan ay hindi ka na mailigtas. Hanggat matutulungan ni Rong Bingxiao ang Amerika na manalo, maaari niyang magpalipas ng gabi kasama si Emily bilang kanyang opisyal na kasintahan. Noon, kahit na gusto siyang pigilan ni Jordan, hindi niya magawa dahil lalaban iyon sa lahat. Hindi na natatakot si Emily kay Rong Bingxiao. She chuckled. Kanin, nagkaroon ka lang ng malalang pinsala. Dapat magpahinga ka pa. Huwag kang magulo. Safety muna. Masasabi ni Rong Bingxiao na ang mga salita ni Emily ay puno ng pangungutya at paghamak. Ikaw ang lakas ng loob mong tingnan ako. Galit na galit si Rong Bingxiao kaya gusto niyang hampasin siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rong Bingxiao ang isang hindi pa nagagawang alon ng kahihiyan. Hindi niya ito mapabulaanan dahil tama si Emily. Bumalik sa laboratorio ng agham, nakatanggap si Rong Bingxiao ng tawag mula kay Rong Huangde. Bata, narinig ko ang tungkol sa 20-nation competition. Ang teknolohiya ng artificial intelligence ay gaganap ng isang kritikal na papel sa hinaharap. Kung sino ang may hawak ng pinaka-advanced na artificial intelligence technology ay ang pinakamalakas sa hinaharap. Tandaan, hindi mo maibibigay ang lahat ng teknolohiya sa Amerika. Hindi mo sila mapapauna. Kung hindi tayo makakasagot sa China. Lolo, huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoon katanga. Hindi ko sasabihin sa kanila ang lahat. Sasabihin ko lang sa kanila ang isang bahagi para makapasok sila sa nangungunang tatlo, sabi ni Rong Bingxiao. Tanong ni Rong Huangde, ngunit kung hindi mo ibibigay sa kanila ang lahat, maghihinala ba sila sa iyong katapatan? Ngumiti si Rong Bingxiao. Hindi lang ang artificial intelligence ang teknolohiya na interesado sila. Hindi ako magiging idle sa panahong ito. Patuloy akong magbibigay sa kanila ng mga bagong teknolohiya sa ibang larangan, ngunit sa ilang bahagi lang din sa ganitong paraan, hindi nila ako paghihinalaan at hindi sila maaaring magtaas ng anumang pagtutol, hehe. Kinabukasan. Nangarap na naman si Jordan na masampal si Victoria. Nang paulit-ulit na lumitaw ang isang panaginip, alam ni Jordan na malapit nang maging katotohanan ang eksenang ito. Oh and my God, sinaktan ko talaga si Victoria, bakit? Wala talagang maisip na dahilan si Jordan kung bakit niya ito sasampalin. Nais niyang malaman ang dahilan, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang kakayahan sa paghula. Gayunpaman, sa halip na hulaan ang isang bagay na may kaugnayan kay Victoria, hinulaan niya ang iba. Sa pangitain, kumakalat ang nakalalasong gas at lahat ay nagtakip ng bibig, tenga at ilong. Ganun pa man, sobrang sakit pa rin ang nararamdaman nila nang bumagsak sila sa lupa. Ito ay nakakalason na gas.
Dapat itong ilabas ng Wii-starred na iyon, Rong Bingxiao. Ganun pa man, patuloy ang pagbuhos ng ulan at unti-unting nanumbalik ang lakas ng mga tao sa lupa at tumayo. Matapos imulat ang kanyang mga mata, maingat na sinuri ni Jordan ang kanyang paningin. Tiyak na pinakawalan ni Rong Bingxiao ang makamandag na gas mula sa galit at naging taksil. Mayroon ng detalyadong plano si Jordan kung ano ang susunod na gagawin. Alam niyang tiyak na hindi ibibigay ni Rong Bingxiao ang lahat ng teknolohiya para sa 20-nation artificial intelligence competition. Baka sapat lang ang ilalabas niya para makapasok ang IKEA sa top 3. Bagamat hindi masisiyahan ang publiko sa resultang ito, tatanggapin pa rin nila ito at naniniwala na may mga pagkakataon sa hinaharap para sa pagpapabuti. Gayunpaman, nakabuo na ang Jordan ng isang advanced na artificial intelligence system. Ipinaalam na ni Jordan kay Yule na magpapadala siya ng Little Steel para sumali sa kompetisyon. Tiyak na magiging kampiyon ang Little Steel. Ito ay dahil ang mga tungkulin nito ay mas makapangyarihan kaysa sa ICA. Matapos mapanalunan ni Little Steel ang kampiyonato, ang lahat ng kredito ay mapupunta kay Rong Bingxiao. Gusto ni Jordan na maging bayani siya ng Amerika. Kasunod nito, ilalantad ni Jordan ang pagkakakilanlan ni Rong Bingxiao at sasabihin sa mundo na siya ay talagang isang mamamayang Chino. Sa oras na iyon, si Rong Bingxiao ay tatawaging traidor ng China. Ang nakalalasong gas ay dapat na inilabas sa VIA pagkatapos na si Rong Bingxiao ay pagalitan ng kanyang mga kababayang Chino. Gayunpaman, ang ulan sa kalangitan ay tila may epekto ng paglilinis ng makamandag na gas. Nag-isip sandali si Jordan. Nakaisip si Jordan ng konsepto ng paglilinis ng hangin gamit ang ulan ilang buwan lang ang nakalipas. Halimbawa, ang mga armas ng panahon ng mga pamilyang Rong at Zheng ay pangunahing nakakasakit. Halimbawa, maaari silang gumawa ng mga buhawi, kidlat, acid rain at iba pa. Gayunpaman, nadama ni Jordan na ito ay masyadong one-sided. Maaaring magkaroon ng maraming gamit ang mga armas sa panahon. Hindi lamang sila maaaring gamitin sa pag-atake, ngunit maaari rin silang magamit upang gamutin ang mga pinsala. Nahulaan ni Jordan na ang ulan na maaaring maglinis ng nakalalasong gas ay dapat na isang bagong sandata ng panahon na gagawin niya sa malapit na hinaharap. Agad naman siyang tumawag. Ipatawag ang lahat ng eksperto sa weather weapons. Dapat tayong mag-aral ng bago at ipakita sa mundo. Makalipas ang isang linggo sa kabisera. Lumahok ang 20 mauunlad na bansa, kabilang ang VS, China, Japan at South Korea, sa Artificial Intelligence Competition na ginanap sa Capital Science and Technology Museum. Ang kompetisyong ito ay nakakuha ng atensyon ng mga news media mula sa mahigit 100 bansa. Hindi lamang napanood ng mga Amerikano ang live na broadcast sa telebisyon o sa internet, ngunit ang mga netizens sa buong mundo ay nanonood din ng live na broadcast at masigasig na nag-uusap sa social media. Fox News. Ang news anchor na si Barry White ay nakasuot ng suit at leather na sapatos. Hinarap niya ang audience at sinabing, "Magandang gabi sa lahat. Magsisimula na ang Artificial Intelligence Competition. Ipapaliwanag namin ni Direk Calum mula sa American Academy of Science ang kompetisyong ito sa lahat. Sa patimpalak na ito, ang bawat kalahok na bansa ay isa-isang magpapakita ng kanilang mga artificial intelligence creations. Pagkatapos nito, ang 20 bansa ay magbibigay ng kanilang mga marka para sa iba pang mga kompetisyon ng sabay-sabay. Maaari rin nilang bigyan ang kanilang sarili ng marka. Ang bansang may pinakamataas na marka ang mananalo." Director Calum, ano sa palagay mo ang kompetisyong ito? Sa tingin mo ba ay mahalaga sa atin ang artificial intelligence? Ano sa palagay mo ang mga pagkakataon nating manalo? Si Direk Calum ay isang 70 taong gulang na lalaki, ngunit siya ay mukhang masigla at may maraming karanasan. Bilang tugon, sinabi ni Director Calum, "Siyempre ito ay mahalaga. Maraming tao ang nag-isip na ang artificial intelligence ay walang kinalaman sa ating mga karaniwang tao, ngunit hindi iyon ang kaso. Ang mga self-driving na kotse, drone, at mga virtual assistant ng cellphone, ang mga bagay na ito ay mayroon ng real-life application. Mayroon ding medical na paggamot. Sa hinaharap, kapag ang lahat ay pumunta sa ospital upang magpatingin sa isang doktor, maaaring hindi ang doktor ang gumagamot sa iyo, ngunit ang artificial intelligence. Maaari nilang suriin ang iyong kondisyon sa mas maikling panahon kaysa sa isang doktor ng tao at mag-alok ng pinakamahusay na paggamot. Base sa aking pag-unawa sa artificial intelligence, sa tingin ko ay nasa top 3 lang tayo.
Lalo na pagkatapos natin si Emmer Canin Steele. Masasabing pinakamahusay ang kanyang pananaliksik sa artificial intelligence. Lumampas ito sa antas ng pananaliksik ng ating akademya nang hindi bababa sa 20 taon. Barry White, narinig ko na ang artificial intelligence system na ipinadala ng ating bansa ay tinatawag na Little Steele. Ipinangalan ito kay Emmer Canin Steele. Hintayin natin kung gaano karaming puntos ang makukuha ni Little Steele sa kompetisyon. Makalipas ang 1-0 minuto, opisyal na nagsimula ang kompetisyon. Maraming madayuhan sa pinangyarihan at sa internet ay nagsimulang sumigaw ng may kumpiyansa. Ang pag-unlad ng artificial intelligence ng Amerika ay nahuli sa mga nakaraang taon. Ang China at Japan ay umunlad ng higit pa sa kanila. Hindi lang China at Japan. Ang Russia, Canada at Germany ay mayroon ding mas mahusay na artificial intelligence technology kaysa sa Amerika ngayon. How dare they hold the 20-nation competition in the Li's capital? It's already good enough kung makapasok ang Amerika sa top 5. Hindi sila ganoon kagaling sa artificial intelligence. Hindi sila kasing innovative, hahaha. Ang Amerika ay hindi nagpakita ng anumang kamakailang pag-unlad sa karamihan ng mga larangan ng teknolohiya, kabilang ang artificial intelligence. Kaya naman, mababa ang tingin ng lahat sa VIA. Di nagtagal, nagsimulang ipakita ng iba't ibang bansa ang kanilang mga artificial intelligence system. Walang gaanong makikita mula sa maliliit na bansa. Parang nandyan lang sila para buuin ang mga numero. Nang humakbang ang Russia ay naging mas kawili-wili ang kompetisyon. Sinabi ni Barry White, tinitingnan namin ang artificial intelligence ng Russia. Ito ay isang hugis kwago na drone. Ito ay talagang mukhang isang kwago. Sinabi ni Director Callum, ang panig ng Russia ay palaging may kakaibang disenyo sa mga bionic avian drone. Ang drone na ito ay napakaangkop para sa mga misyon ng reconnaissance. Kapag nagsasagawa ng mga misyon sa iba't ibang rehiyon, ang drone na ito ay maaari ding maging hugis ng iba't ibang mga ibon. Sinabi ni Barry White, ito ay isang military application ng artificial intelligence. 3 bansa ang nagbigay sa Russia ng buong marka ng 1-0 puntos. Ang kanilang average na score ay 9.1 puntos. Ito ang pinakamataas na marka sa ngayon. Susunod ay ang Japan. Ipinakikita nila ang kanilang teknolohiya ng artificial intelligence sa larangan ng autonomous driving. Sa wakas ay pagkakataon na ng China. Sila ay itinuturing na pinakakakila-kilabot na kalaban para sa kompetisyong ito. Naku, nasa sitcom format ang presentation ng China. Isang mag-asawa ang nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon. Dapat ang artificial intelligence ay ang robot na nagwawalis sa sahig, di ba? Gusto lang ba ng China na magpakita ng cleaning robot? Maraming mga pamilyang Amerikano ang mayroon ng mga robot sa paglilinis. Hindi na sila itinuturing na high-tech. Bilang isa sa pinakamalakas na kalaban, tiyak na hindi magpapakita ang China ng ganitong mababang teknolohiya sa 20-nation na kompetisyong ito. Biglang pumasok ang 2 lalaki na may mga baril. Nataranta ang mag-asawang nanonood ng telebisyon sa sofa. Marami rin ang nagsimulang makaramdam ng takot. Ano ang dapat nilang gawin kung nakatagpo sila ng mga kriminal? Sa sandaling ito, agad na napagtanto ng robot na abala sa pagwawalis ng sahig ang panganib at mabilis na nakuryente ang 2 armadong kriminal. Tumpak din nitong inalis ang kanilang mga sandata, na nagbigay daan sa mag-asawa na makatakas ng ligtas. Ipinagpatuloy ng robot ang pagkuryente sa 2 kriminal. Pagkatapos ay gumawa ito ng tape at iginapos silang 2. Tumawag pa ang robot sa 911 pansamantala. Dito natapos ang demonstrasyon. Nagkaroon ng malalakas na palakpakan. Masyadong kahanga-hanga. Ang teknolohiya ng artificial intelligence ng China ay talagang kamangha-mangha. Maaari itong aktwal na makakita ng panganib at makakatulong sa kanyang master na kontrahin ang kaaway. Haha, gusto kong bumili ng isa at ilagay sa bahay. Sa ganitong paraan, hindi ako matatakot sa mga kriminal. Napuno ng papuri ang mga online netizens. Ang mga baril ay legal sa ilang bansa tulad ng Estados Unidos, kaya napakadaling makaharap ng mga armadong kriminal. Gamit ang robot na ito, mapoprotektahan ng isang tao ang kanyang sarili. Bulalas ni Barry White. Nakakuha ang China ng 9.8. Oh and my God, malapit na sa full marks. Sobrang pressure ang Amerika ngayon. Director Callum, bakit nakakuha ng ganoong kataas na marka ang China?
Ganito ba talaga kalakas ang tungkuling ito ng pagprotekta sa kanyang amo at pagsupil sa kaaway? Sinabi ni Direktor Callum, habang limitado ang oras, ang ipinakita ay ang dulo lamang ng iceberg. Hindi ito kumakatawan sa buong hanay ng teknolohiya ng artificial intelligence. Halimbawa, pagkatapos makita na ang artificial intelligence na ito ay nakakapag-discharge ng kuryente, maaari mong mahihinuha na maaari rin itong bumaril ng tubig at apoy, o kahit na mga bala. Ito ay napaka-high-end na teknolohiya. Lahat ay namangha. Gayunpaman, si Jordan, na nakaupo doon, ay nagbigay lamang ng isang mahinang ngiti. Ang Chinese demo ay mas mababa kaysa kay Lee mula sa pamilya Rong. Personal na naranasan ni Jordan kung gaano kakilakilabot ang artificial intelligence ni ACC, tila ang pamilya Rong ay hindi nag-aalok ng kanilang pinaka-advanced na teknolohiya ng artificial intelligence sa China. Nagpatuloy si Barry White. Sige, ang susunod ay ang aming sariling Little Steel. Tignan natin kung anong uri ng mga resulta ang maaari nitong makamit. Sa eksena, si Rong Bingxiao ay nakasuot ng itim na jacket at nakaupo na naka-cross legs. Little Steel, masunurin lang makakuha ng pangalawa o pangatlong pwesto. Ang unang lugar ay pag-aari ng China. Kami ay palaging magiging mga Panginoon. Paano ko hahayaan ang Ethia na makuha ang unang lugar? Ngunit kahit na gumawa ako ng kalahating kumpletong produkto para sa iyo, ang kalahating kumpletong produktong ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa kasalukuyan mong teknolohiya. Dapat kang magpasalamat sa akin. Ibinigay ni Rong Bingxiao ang bahagi lamang ng kanyang artificial intelligence research sa American Academy of Science. Ayaw niyang ibigay ang nakumpletong bersyon na gagawa ng isang artificial intelligence system na katulad ni Ethia. Kung hindi dahil sa katotohanan kailangan niyang gamitin ang kanyang katayuan bilang isang bayani ng Amerika para pigilan si Jordan, hindi ibibigay ni Rong Bingxiao ang kahit isang linya ng impormasyon. Maya-maya, isang cute na robot ang naglakad papunta sa gitna ng stage. Ito ay ang artificial intelligence system na Little Steel na personal na idinisenyo ni Jordan. Naghiyawan ang mga manonood nang makita si Little Steel. Pagkatapos ng lahat, ito ang tahanan ng Amerika. Gaano man kabuti o masama ang kanilang artificial intelligence, ang palakpakan ay palaging ang pinakamalakas. Ito ay tulad ng basketball match sa pagitan ng IA at China noong 2008 Beijing Olympics. Kahit na alam ng mga Chinese na masyadong malawak ang pagkakaiba ng dalawang koponan at ang kanilang koponan ay nahuli ng hindi bababa sa ilang dosenang puntos, ang Chinese audience ay nagpalakpakan pa rin para sa basketball team ng kanilang bansa ng buong sigasig. Gayunpaman, nang makita ni Rong Bingxiao si Little Steel, nagulat siya. Hindi tama yon. Hindi ito ang idinisenyo ko. Ang artificial intelligence robot na lumakad papunta sa entablado ay hindi ang dinisenyo ni Rong Bingxiao, ngunit ni Jordan. Tumingin si Rong Bingxiao kay Yul. Director Chancy, anong nangyari? Bakit parang iba ang itsura ng Little Steel? Tuwang-tuwang sumagot si Yul, talaga. Palaging ganito ang hitsura ni Little Steel. Labis na naguguluhan si Rong Bingxiao. Actually, hindi niya nababantayan nitong mga nakaraang araw ang project na ito. Sa halip, nagtatrabaho siya sa iba pang mga teknolohiya. Siguro binago nila ang hitsura nito. Hindi ito pinansin ni Rong Bingxiao dahil hindi mahalaga kung ano ang hitsura nito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang teknolohiya ng artificial intelligence sa loob nito. Kinuha ni Little Steel ang isang fountain pen at nagsulat sa isang papel. Natigilan si Rong Bingxiao. Paano ang pagsusulat? Ang Little Steel na binuo ko ay hindi marunong magsulat. Ang pagsusulat ay isang masalimuot na aksyon. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng basta-basta. Sumulat si Little Steel sa papel, I can do everything that they can. Sinabi ni Barry White, ang artificial intelligence robot ng ating bansa, si Little Steel, ay sumulat, kaya kung gawin ang lahat ng makakaya nila. Nangangahulugan ito na alam ng Amerika ang lahat ng mga teknolohiyang artificial intelligence mula sa iba pang 19 na bansa. Sinabi ni Direk Callum, hindi ako nagdududa niyan. Tingnan mo, personal na sinulat ni Little Steel ang linyang iyon. Hindi ito balita na ang mga robot ay maaaring sumulat. Ang ilan ay maaaring sumulat ng sabay-sabay gamit ang dalawang kamay. Ngunit upang makapagsulat ng gayon, napakaganda tulad ng Little Steel ay tiyak na bihira. Paano niya nagawa? Ang ating artificial intelligence ba ay may napakalakas na kakayahan sa pag-aaral?
Sagot ni Barry White. Totoo yan. Tingnan mo ang mga salita. Napakagandang pagsulat. Hindi ko akalain na ang mga ordinaryong tao ay makakagawa ng gayong pagsulat nang hindi nagsasanay sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Ang kakayahan ni Little Steele sa pagsulat ay nagulat sa lahat sa industriya. Talagang sinasalamin nito ang makapangyarihang kakayahan sa pag-aaral. Natutunan talaga ni Little Steele ang penmanship nito mula kay Seb Lester, isang sikat na American hand lettering artist. Espesyal na inimbitahan siya ni Jordan na magturo sa Little Steele na panulat. Sa loob lamang ng ilang araw, ang pagsulat ni Little Steele ay umabot na sa 70% hanggang 80% ng kay Seb Lester. Kung ito ay isang ordinaryong tao, malamang na kailangan niyang mag-aral ng 7 hanggang 8 taon upang makamit ang antas ng pagsulat, ngunit ang Little Steele ay tumagal lamang ng ilang araw. Ang Little Steele ay nag-aalala na ang ilang mga dayuhan ay hindi nakakaintindi ng Ingles, kaya nagsulat ito ng isang Chinese na bersyon dahil ang pinakamalaking contender ay ang Chinese contingent. Napakaganda rin ng mga karakter nitong Chinese. Inimbitahan ni Jordan ang bantog na Chinese calligraphy artist na si Qian Yingzhang na magturo sa Little Steele. Ang mga karakter na insik na isinulat ni Little Steele ay katulad ng sining. Nang makita ang magagandang Chinese character na iyon, lahat ng Chinese sa kasalukuyan at sa internet ay nabigla. Oh my God! Ang artificial intelligence robot ng Amerika ay talagang makakasulat ng napakagandang Chinese character. Paano ito nagawa? Ito ay hindi ka panipaniwala. Napakalakas na kakayahan na lumalaban sa langit. Ito lamang ay sapat na upang magbigay ng buong marka. Ang hitsura ni Little Steele ay nagulat sa buong mundo. Gayunpaman, hindi lamang ito ang pag-andar nito. Kinuha ni Little Steele ang isang board. Nag-set up ito ng maliit na stand at nagsimulang mag-alok ng mga serbisyo sa physiognomy. Tumawa si Barry White. Haha, ang Little Steele ba ay sanay sa physiognomy? Ito ay talagang malikhain. Sabi ni Director Cullum, I wonder kung nakakabasa ba talaga ng facial features o gimmick lang. Sa sandaling ito, hindi na makaupo ang Chinese research team. Isang eksperto na tinatawag na Ji Qiqiang ang tumayo at naglakad patungo sa Little Steele. Itinuro ni Barry White. Lumakad na si Ji Qiqiang. Mukhang gusto niyang personal na i-verify ang aming artificial intelligence robot at tingnan kung alam talaga nito ang physiognomy. Pagkaupo ni Ji Qiqiang, masama niyang tiningnan si Little Steele. Basahin ang aking mukha. Gusto kong malaman kung ang artificial intelligence ng Amerika ay talagang ganoon kalakas at mabilis na masusuri ang personalidad ng isang tao. Si Little Steele ay agad na nagsagawa ng facial analysis kay Ji Qiqiang. Sinimulan nitong pag-aralan si Ji Qiqiang. Di nagtagal, natapos ni Little Steele ang pagsusuri ng data. Edad, 40 hanggang 45 taong gulang. Nagpupuyat buong taon at nasa mahinang kalusugan. Nagdurusa sa Inilista ni Little Steele ang lahat ng sakit ni Ji Qiqiang. Nagulat si Ji Qiqiang. Masasabi ng robot na ito kung anong mga sakit ang mayroon siya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mukha. Napakaganda nito. Nagpatuloy si Little Steele. Ang posibilidad na magkaroon kayo ng relasyon. Ano ba? Natigilan si Ji Qiqiang. Bakit hinuhulaan ng robot na ito ang pagkakataong magkaroon siya ng relasyon? Sinong programmer ang nagdisenyo nito? Nakaramdam ng awkward si Barry White at Director Cullum. Natahimik ng ilang segundo ang host at ang kanyang espesyal na bisita, hindi alam kung ano ang sasabihin. Little Steele, probability ng pagkakaroon ng isang relasyon, 0. Tumawa si Ji Qiqiang at maraming tao ang pumalakpak sa kanya. Anong mabuting tao? Gayunpaman, ang Little Steele ay nagpatuloy sa pagbibigay ng dahilan, sobrang takot siya sa kanyang asawa at nasisiyahan siyang bugbugin ito sa bahay. Sa makatuwid, ang posibilidad na manloko siya ay 0. Anong Naging pangit ang ekspresyon ni Ji Qiqiang. Napakalakas ng robot na ito ng artificial intelligence. Masasabi pa nito ang kanyang anting-anting sa kanyang mukha. Hindi na siya naglakas loob na umupo pa doon. Nagmamadali siyang tumayo at umalis. Nagtawanan ang karamihan. Hahaha, mukhang dominante ang lalaking ito. Pero mahilig siyang bugbugin ng asawa niya. No wonder the probability is 0. Kaya takot siya sa asawa niya. Haha.
Ikinuyom ni Rong Bingxiao ang kanyang mga kamao sa pagkalito. Paano ito mangyayari? Paano magiging napakalakas ng artificial intelligence ng Amerika? Hindi ko man lang naibigay ang kumpletong bersyon. Bakit may napakalakas na kakayahan ito? Ang artificial intelligence robot ng Amerika, Little Steel, ay nagpakita ng mga kakayahan nito sa calligraphy at physiognomy na nakagugulat sa live na madla at sa buong mundo. Bagamat tila karaniwan ang dalawang kakayahan na ito, alam ng mga nasa industriya kung ano ang ibig sabihin ng hayaang matutunan ng artificial intelligence ang mga kakayahang ito. Pagkabalik ni Jay Kikiang sa kanyang upuan, nakaramdam siya ng sobrang hiya. Alam na ng buong mundo na natatakot siya sa kanyang asawa at gustong bugbugin siya nito. Kaya naman, inutusan ni Jay Kikiang ang dalawang tao na kumilos bilang mga kriminal sa pagtatanghal ng China na salakayin ang Little Steel. Hindi nagtagal, nakita ng lahat na lumitaw muli ang mga armadong kriminal. Nagulat si Barry White. Di ba yung mga artista na nag-perform lang in behalf of China? Bakit nasa stage na naman sila? Sinabi ni Director Callum, wala akong narinig tungkol sa pakikipagtulungan ng IFIA sa China. Lumapit ang dalawang aktor at sinimulang salakayin si Little Steel. Sinabi ni Barry White, naku, naintindihan ko. Gusto nilang subukan ang kakayahan ni Little Steel na mag-react sa mga mapanganib na sitwasyon. Kung hindi sila mapasuko ni Little Steel, ito ay magpapatunay na sa mga tuntunin ng paghawak sa mga kritikal na sitwasyon, hindi ito kasing husay ng China. Kung gayon hindi ito makakakuha ng mas maraming puntos kaysa sa China. Nang makita ito, nagbigay ng nakaka-relax ng ngiti si Jordan. Maaaring harapin ni Little Steel ang 20 ordinaryong armadong kriminal, pabayaan ang dalawa. Naramdaman kaagad ni Little Steel ang paparating na panganib at nagpakawala ng espesyal na gas na ikinatulala sa mga armadong kriminal. Dumadagundong palakpakan ang sumalubong sa eksenang ito. Sumigaw si Barry White, full marks. Tiyak na full marks. Alam talaga ni Little Steel ang lahat ng kakayahan ng iba pang artificial intelligence system. Mas matalino pa ito kaysa sa kanila. Sinabi ni Director Callum, sino ang mag-aakala na ang teknolohiya ng artificial intelligence ng ating bansa ang magiging numero 1 sa mundo ngayon? Ang mga netizens sa buong mundo ay natulala. O aking Diyos, ang teknolohiya ng artificial intelligence ng Amerika ay napakalakas. Napakaganda ng kakayahang matuto. Ang dakilang Estados Unidos ng Amerika. Naging number 1 na naman sila sa mundo. Ang natitira ay tumitigil. Lahat ng ito ay dahil sa American scientist na yon, si Kanin Steele. I'm really curious kung saan niya natutunan ang skills niya. Sa sandaling ito, ang internet ay napuno ng mga papuri para kay Kanin Steele. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Rong Bingxiao ay napakalungkot. Damn it! Paano nangyari ito? Sino ang lumikha ng Little Steel na ito? Bakit mas malakas pa ito kaysa sa artificial intelligence system ng aming pamilya Rong? Si ATU ay hindi marunong magbasa ng mga mukha. Pinahusay din ng Jordan ang mga kakayahan nito sa pag-aaral sa lahat ng aspeto. Sa makatuwid, ang Little Steel ay mas mahusay kaysa sa nakaraang EFA. Gaya ng inaasahan, ang Little Steel ay binigyan ng buong marka ng lahat ng 20 bansa. Nanalo ang VIA sa unang pwesto sa Artificial Intelligence Competition. Inanyayahan si Rong Bingxiao na magbigay ng kanyang talumpati sa pagtanggap. Gayunpaman, nang makarating siya sa entablado, hindi man lang siya nagbigay ng kaunting ngiti. He only said perfunctorily, "Thank you, everyone. I will continue to work hard." Siya ay isang mamamayang Chino. Ngayong nanalo na ang ACE sa unang pwesto, paano siya magiging masaya? Sa sandaling ito, sinuri ni Jordan si Yul. Oras na para matapos ang charade na ito. Nakakuha na si Jordan ng sapat na impormasyon mula kay Rong Bingxiao na may kaugnayan sa iba pang larangan ng teknolohiya. Hindi nakapakipakinabang si Rong Bingxiao. Pwede siyang mamatay. Sa lahat ng mga itik na nakahilera, si Yule ay umakyat sa entablado at sinabing, lahat, mayroon akong mahalagang ipahayag. Natuklasan ko na si Emir Kanin Steele ay hindi Amerikano, ngunit isang mamamayang Chino. Agad na nagkagulo ang eksena, lalo na ang delegasyong Chino. Nagulat sila. Hindi sila makapaniwala na kababayan pala ang nakatalo sa kanila. Si Rong Bingxiao, nakalalabas lang ng stage, ay natigilan din. Damn it, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi niya maintindihan kung bakit ilalantad siya ni Yule sa harap ng buong mundo. Siyempre, si Jordan ang nag-ayos.
Nagpatuloy si Yule, ang tunay na pangalan ni Emir Canin Steele ay Rong Bingxiao. Siya ay isang mamamayang Chino sa wakas. Isang mamamayang Chino ang naghirap na pumunta sa VIA at mag-ambag ng ganitong high-end na teknolohiya sa ating bansa. Anong klaseng espiritu ito? Ito ay isang di makasarili na espiritu. Siya ay tulad ni Henry Norman Bethune. Ibigay natin ang aming pinakamainit na palakpakan kay Rong Bingxiao. Nagkaroon ng malalakas na palakpakan. Oh and my God, Chinese citizen talaga si Canin Steele. Hindi siya tumulong sa sarili niyang bansa, pero lalo na siyang tumulong sa amin. Hahaha. Masyadong mapagbigay si Rong Bingxiao. Hahaha, baka isumpa siya ng mga Chinese citizen hanggang mamatay. Hahaha. Salamat Rong Bingxiao, para sa artificial intelligence robot na Little Steele. Nakaugat sa lupa si Rong Bingxiao. Hindi niya inaasahan na malalantad sa publiko ang kanyang pagkatao. Hindi American ako. Hindi ako Chinese citizen. Gusto itong tanggihan ni Rong Bingxiao. Kung hindi, siya ay isang taksil. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Jordan at agad na pinapunta si Dragon. Mas malakas pa ang Dragon kaysa kay Jordan, kaya napakadali para sa kanya na harapin si Rong Bingxiao. Pinasuko niya si Rong Bingxiao at hinikayat ang iba pang staff na mabilis na lagyan ng makeup remover sa kanya. Hindi nagtagal, lumitaw ang tunay na anyo ni Rong Bingxiao. Ang kanyang kutis, mga mata at buhok ay nagbagong buhay sa isang karaniwang batang Chinese. Inihayag ni Rong Bingxiao ang kanyang tunay na kulay. Wow, foreigner talaga siya. Hindi siya Amerikano. Hindi ko na siya gusto. Nalantad si Rong Bingxiao. Ang mga mamamahayag ng media ay patuloy na kumukuha ng mga larawan sa kanya. Walang mga larawan. Walang video recording. Mabilis na tumakas si Rong Bingxiao sa eksena. Gayunpaman, huli na ang lahat. Sa mga website sa buong mundo, naging viral na ang mga larawan ng totoong anyo ni Rong Bingxiao. Nadurog ang puso ng mga netizens mula sa China at nagbanta na papatayin si Rong Bingxiao. $1,000,000 na pabuya para patayin ang taksil na ito. Talagang ibinigay niya ang kanyang teknolohiya sa VIA. Hindi siya karapat-dapat na maging mamamayang Chino. Hanapin natin kung saan siya nakatira at kung may kamag-anak siya. Hinding-hindi ko konsintihin ng China ang gayong taksil. Makalipas ang kalahating oras, si Rong Bingxiao, na nagtatago sa kanyang silid sa hotel, ay nakatanggap ng tawag mula kay Rong Huangde. Sinaway siya ni Rong Huangde. Bingxiao, what the hell did you do? Bakit mo ibinigay lahat ng artificial intelligence technology sa mga Amerikano? Alam mo ba kung gaano kalaki ang banta nila sa pamilya natin at sa China? Isinusumpa ka ng buong China at ang pamilya nating Rong. Pati ang presidente tumawag. Nahihiya akong magpaliwanag sa kanya. Si Rong Bingxiao ay umiiyak din sa takot. Lolo, hindi ko. Hindi ko binigay lahat ng teknolohiya. Maliit na bahagi lang ang naibigay ko. Hindi ko alam kung paano nila nabuo ang iba sa ganoong kaikling panahon. I swear, Lolo, si Rong Huangde ay labis na nadismaya kay Rong Bingxiao. Bingxiao, ikaw ang nangibabaw at kaya mong ganap na sugpuin si Jordan. Gayunpaman, hinayaan mo siyang baligtarin ka ngayon. Masyado kang pabaya. Buntong hininga, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para sanayin ka at pagyamanin ang iyong mga kakayahan upang mas maging kwalipikado kang maging Panginoon ng mundo sa hinaharap. Ngunit sa hitsura nito, hindi ka katugma ni Jordan. Kalimutan mo na, bumalik ka. Pinadala ko na ang mga Black Armored Warriors para sunduin ka. Umuwi ka kaagad. Pero, hindi ka makakauwi sa Chaoyang Park. Hindi ko alam kung sino ang naglantad sa lokasyon ng pamilya namin doon. Maraming galit na Chinese ang pumunta sa Chaoyang Park at sinira ang bahay namin. Natakot ang iyong ina at kapatid na babae sa kanilang katalinuhan at ang buong sikreto ko ay lumipat na sa labas. Lugar. Ano? Sumakit ang puso ni Rong Bingxiao sa balitang ito. Alam niya na ang tirahan ng pamilya Rong ay binabantayan ng husto ng top-end armory. Ngunit nagawa pa rin ng mga Chinese citizen na basagin ang kanilang tahanan dahil ang insidente ni Rong Bingxiao ay nakakuha na ng atensyon ng buong bansa. Ang mga ordinaryong mamamayan ay may suporta ng social media. Kung magpapaputok ang pamilya Rong, tiyak na mag-trigger pa ito ng kaguluhan. Bilang isang lihim na pamilya, natitiis lamang nila ito at mabilis na nakatakas na iniwan ang kanilang tahanan.
Ibinaba ni Rong Bingxiao ang telepono at sa sobrang galit ay patuloy niyang binabasag ang mga gamit sa silid. Damn it! Damn it! Damn it! It must be Jordan. It must be Jordan who developed Little Steel. Damn it, bakit ko ginamit ang surname niya? Hindi ako alis ng ganun-ganun lang. Kahit na bumalik ako sa China, hindi ako mabubuhay ng normal. Kailangan kong magtago at huwag makita ang sinuman. Hindi ko kayang panindigan ang ganoong buhay. Hindi ko kayang tiisin ang ganitong kawalang katarungan. Gusto kong malaman ng lahat sa China na hindi ako traitor. Mag-iwan ako ng malaking regalo sa kabisera bago umalis. Hindi nagtagal, dumating ang mga itim na nakabaluti na mandirigma ni Rong Huangde upang kunin si Rong Bingxiao. Gayunpaman, hindi kaagad umalis si Rong Bingxiao kasama nila. Alam niya na ang mga itim na nakabaluti na mandirigmang ito ay maaaring maglabas ng makamandag na gas. Sa makatuwid, inutusan niya ang ilang itim na nakabaluti na mandirigma na lumipad sa itaas ng kabisera at umikot sa paligid nito na naglalabas ng nakalalasong gas sa kalangitan. Habang ginagawa niya yon, nag-post si Rong Bingxiao ng video sa social media. Sinabi niya sa lahat, "Hello everyone. Ako si Rong Bingxiao. Isa nga akong Chinese citizen, pero hindi ito tulad ng iniisip ng lahat. Hindi ko ibinigay ang artificial intelligence technology sa mga Amerikano. Hindi ko talaga binuo ang Little Steel. Alam kong baka hindi kayo maniwala sa akin, kaya naglabas ako ng poisonous gas sa kabisera. Gusto kong gamitin ang buhay ng mga loyalty citizen kong ito." Pagkatapos mag-record, naipost ito ni Rong Bingxiao online. Naniniwala siya na sa oras na bumalik siya sa China, iulat ng balita ang bilang ng mga namatay na dulot ng nakalalasong gas. Sa panahong iyon, mapapatunayan na ni Rong Bingxiao kung sino siya ay tapat. Isinuot ang itim na baluti, naghanda si Rong Bingxiao na umalis sa via. Lumabas siya sa mga French window ng hotel at lumipad sa air. Sa kalangitan, ang ilang cool na itim na nakabaluti na mandirigma ay naglalabas pa rin ng makamandag na gas. Isinuot na ni Rong Bingxiao ang kanyang maskara at pinapanood ang lahat ng ito nang may malamig na ngiti. "Hehe, Jordan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Ikaw ang pumatay sa lahat ng mga taong ito. Kung hindi mo ibinunyag ang aking pagkatao, hindi ko ginawa ito." Habang lumilipad si Rong Bingxiao sa himpapawid, nakikita na niya ang maraming tao sa lupa, masakit at namamatay ang kanilang mga ekspresyon. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Jordan mula kay Lionel. Jordan, may nangyari." Bago pa makapagpatuloy si Lionel, pumutol na si Jordan. "Alam ko. May nakakalason na gas, di ba? Huwag kang mag-alala, handa na ako." Biglang umambon. "Umuulan ba?" Bahagyang kumunot ang noo ni Rong Bingxiao nang makita ang ulan. Gayunpaman, hindi kakaiba ang pag-ulan sa panahong ito. Hindi ito nakaapekto sa paglabas ng nakalalasong gas. Ang mahinang ulan ay dumaong sa lupa at sa bawat mamamayan na hindi makahinga dahil sa nakalalasong gas. Ang ulan ay parang walang kamatayang nektar, na agad na nagpapagaling sa mga taong ito. Dahan-dahang tumayo ang mga taong namimilipit sa sakit. Nagsimulang bumalik sa normal ang mga nasa pintuan ng kamatayan. Nagulat si Rong Bingxiao. "Damn it, what's going on? This is not ordinary rain. This is a weather weapon na pinakawala ni Jordan." Napagtanto kaagad ni Rong Bingxiao na hindi natural ang ulan. Inilabas ito ni Jordan. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng isang healing function sa isang weather weapon. Nakakatakot ang Jordan. Talagang nagpaulan siya ng ulan na makapaglilinis ng nakalalasong gas. Naikuyom ni Rong Bingxiao ang kanyang mga kamao. Ayaw niyang matalo kay Jordan ng ganito. Si Rong Huangde ay nagpadala ng isa zero itim na nakabaluti na mandirigma upang kunin siya. Upang maisakatuparan ang kanyang paghihiganti, inutusan ni Rong Bingxiao ang tatlo sa mga mandirigma na nakabaluti na itim na manatili sa kabisera at ilabas ang nakalalasong gas. Samantala, nakatakas siya mula sa via kasama ang natitirang 7. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Rong Bingxiao sa hangganan sa pagitan ng Asia at ng karatig bansa nito. Ang lugar ay tinawag na Stansted. "Oh, ang ganda ng lugar na ito." Hindi napigilan ni Rong Bingxiao ang pagbaba upang humanga sa napakagandang maliit na bayan na ito. Kung tutuusin, siya ay isang binata na katatapos lang tumanda. Palagi siyang humihinto kapag may nakasalubong siyang kawili-wiling bagay. "Rong Bingxiao, ang dami mong nagawa.
Ngayong araw, opisyal na akong aayusin ang score ko sa'yo. Biglang umalinggaw sa hangin ang isang boses. Lumitaw si Jordan sa kanyang nakasuot na Iron Man. Sa tabi niya ay ang ilan sa kanyang mga may kakayahang subordinates, kasama sina Dragon at Salvatore. Jordan, bakit ka nandito? Nagulat si Rong Bingxiao. Akala niya ligtas na siya matapos lumipad palabas ng Ithia. Sigaw ni Salvatore. Hayop, mahigit 1 oras na kaming naghihintay sa'yo. Hinulaan na ng amo namin na lilipad ka dito. Nadismaya si Rong Bingxiao. Napakahirap talagang lumaban sa isang Diyos-Diyosan na may mga kakayahan sa paghuhula. Alam niyang gusto siyang patayin ni Jordan at tumawa siya ng malakas. Hahaha Jordan, alam kong gusto mong ipaghiganti si Victoria. Hehe, matiis mo talaga. Nakitulog ako sa babae mo pero ngayon mo lang ako tinambangan. Sayang naman at may proteksyon ako sa mga Black Armored Warriors. Kaya mo ba akong patayin sa mga walang kwentang subordinates? Aya, ang tagal ko nang humanga sa litrato namin ni Victoria. Ilalabas ko na ang litrato para humanga ang lahat. Hahahahan. Gamit ang holographic projection, ipinadala ni Rong Bingxiao ang hindi maliwanag na larawan niya na nakayakap kay Victoria sa hangin para makita ng lahat. Malinaw na pinupukaw at pinapahiya niya si Jordan. Bilang isang Diyos, paano ito matitiis ni Jordan? Sa araw na ito sa susunod na taon, darating ang iyong lolo upang magbigay galang sa iyong libingan. Ngayon ang araw na papatayin niya si Rong Bingxiao. Inutusan ni Jordan si Dragon at ang iba pa, kayong harapin ang mga itim na armored warriors na yon. Gusto kong personal kong labanan si Rong Bingxiao. Dahil doon, agad na sumugod si Jordan at ang iba pa. Sinagot ni na Dragon, Salvatore at ang iba pa. Ang ilan ay nakahubad lamang ng kanilang mga kamao, ang ilan ay may mga sandata ng laser, habang ang iba ay lumipad sa kalangitan sa mga fighter jet. Ang panig ni Jordan ay may kalamangan sa mga numero. Ngunit kahit na si Rong Bingxiao ay mayroon lamang 7 itim na nakabaluti na mandirigma, ang kanilang kapangyarihan ay kahanga-hanga. Ang Dragon at ang iba pa ay hindi kayang harapin ang mga hindi masusugatan na itim na nakabaluti na mandirigmang ito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jordan ang sitwasyon sa kanilang panig. Nakatingin lang siya kay Rong Bingxiao. Gusto niyang patayin ang halimaw na ito. Sumugod si Jordan. Kinokontrol ni Rong Bingxiao ang kanyang itim na baluti para lumipad at labanan si Jordan ng isa-isa sa ere. Si Rong Bingxiao ay hindi kalaban ni Jordan sa isang hubad na laban, ngunit ang kanyang sitwasyon ay magiging mas mahusay sa kanyang baluti. Pagkatapos ng lahat, ang itim na baluti ni Rong Bingxiao ay mas mahusay kaysa sa baluti ni Jordan sa mga tuntunin ng pag-atake at depensa. Kung walang kakayahan si Jordan na mahulaan kung saan sasalakay si Rong Bingxiao, nabugbog na sana siya ng masama. Habang nilabanan ni Rong Bingxiao si Jordan, nanunuya siya, gusto mo akong talunin gamit ang pangit na imitasyon mong baluti. Mukhang nagsaliksik ka nitong mga nakaraang araw sa mga sandata ng panahon para linisin ang makamandag na gas, di ba? Kung nagsaliksik ka sa baluti sa halip, baka mas maganda ka ngayon. Si Rong Bingxiao ay nakasuot ng itim na baluti at hindi masusugatan. Hindi siya kayang patayin ni Jordan. Kaya naman, kailangan niyang mag-isip ng paraan para makuha muna ni Rong Bingxiao ang kanyang itim na baluti. Swoosh! 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 Patuloy ang pagbaril ni Jordan ng darts sa itim na baluti ni Rong Bingxiao. Jordan, ano ang silbi ng paghagis ng mga darts na ito? Ni hindi mo man lang masisira ang sandata ko gamit ang isang laser cannon, pero gusto mo akong patayin gamit ang darts na kasing laki ng linga. Sinusubukan mo bang maging nakakatawa? Patuloy na kinukutya ni Rong Bingxiao si Jordan. Siyempre, alam ni Jordan na ang mga darts na ito ay hindi makakasira sa armor ni Rong Bingxiao, lalo na ang pagpatay sa kanya. Ang mga espesyal na darts ay may iba pang gamit. Matapos mapunta ang lahat ng darts sa armor ni Rong Bingxiao, kumuha si Jordan ng isang itim na aparato at pinindot ito. May balak ka bang pasabugin sila? Iniisip ni Rong Bingxiao kung ang lahat ng darts na ito ay mga nakatagong bomba. Gayunpaman, kahit na sila ay mga pampasabog, hindi natakot si Rong Bingxiao. Hindi kayang sirain ng mga ordinaryong bomba ang makapal na baluti na ito. Gayunpaman, pagkatapos pindutin ni Jordan ang pindutan, walang pagsabog. Ili, naglalaro na naman. Hindi na kita pinaglalaruan. Lumilipad na ako papuntang China. Sumunod ka sa akin if you dare. Nais ni Rong Bingxiao na lumipad muli, ngunit hindi niya magawa.
Damn it, anong nangyayari? Bakit hindi ako makakalipad? Naging balisa si Rong Bingxiao. Nasira ba ang function ng flight? Impossible. Ang itim na baluti na ito ay hindi madaling masira kahit na ito ay nabaril. Lumipad si Jordan at inatake si Rong Bingxiao. Splat! Thud! Si Rong Bingxiao ay hindi makakalipad at makatayo lamang doon upang atakihin ni Jordan. Ah! Damn it, Jordan, anong ginawa mo sa armor ko? Nagmura si Rong Bingxiao. Sinabi ni Jordan, idiot, winasak ng aking mga darts ang magnetic field ng iyong itim na baluti na nagbibigay daan sa paglipad. Hindi ka na makakalipad ngayon. Tumayo ka lang doon ng masunurin at mamatay. Bang! Nagpaputok ng laser cannon si Jordan kay Rong Bingxiao. Hindi siya nakaiwas at natamaan ng husto. Bang! Patuloy ang pag-atake ni Jordan at ang bawat pag-atake ay dumarating. O Esili, ang itim na armor na ito ay masyadong mabigat at hindi ako makagalaw. Isa lang akong nakaupong pato dito para saktan ako ni Jordan sa gusto niya. Walang pagpipilian si Rong Bingxiao. Kailangan niyang tanggalin ang kanyang itim na baluti. Kaya nagpatawag siya ng isa pang mandirigma na nakabaluti ng itim upang dalhin siya. Black Armor Warrior, halika at sunduin ako. Inutusan ni Rong Bingxiao ang isa sa mga itim na nakabaluti na mandirigma. Gayunpaman, ang pitong itim na nakabaluti na mandirigma ay abala sa mga tauhan ni Jordan at hindi makalapit. Damn it, kung alam ko lang ng mas maaga, hindi ko hahayaang manatili ang tatlong mandirigmang itim na nakabaluti na iyon upang ipagpatuloy ang pagpapakawala ng nakalalasong gas sa kabisera. Medyo pinagsisihan ito ni Rong Bingxiao. Ang kanyang lolo ay nag-ayos ng isa zero itim na nakabaluti na mandirigma upang samahan siya at iyon ang perpektong numero. Sa kasamaang palad, siya ang nagkusa na ilihis ang tatlo sa kanila para sa ibang layunin. Alam ni Jordan na kahit na gustong hubarin ni Rong Bingxiao ang kanyang itim na baluti, natatakot siya. Kaya naman, personal na hinubad ni Jordan ang kanyang Iron Man armor at sinabi kay Rong Bingxiao, naglakas loob ka bang labanan ako ng isa-isa? Sapat na sa pagiging hindi kumikibo si Rong Bingxiao. Siya ay patuloy na inaatake nang hindi man lang makaiwas. Nang makitang hinubad ni Jordan ang kanyang baluti, hinubad din niya ang kanyang sandata. Jordan, in terms of endurance, hindi maikukumpara ang grupo mo sa mga Black Armored Warriors ko. Wala pang 1-0 minuto, matatalo na sila ng mga Warriors ko. Ila din, hindi mo na ako mapipigilan. Inaamin ko na hindi mo ako kakampi sa one-on-one fight. Pero, kaya ko pa ring hawakan ang sarili ko sa loob ng kalahating oras. Tara na! Dahil doon, sumugod si Rong Bingxiao patungo sa Jordan. Yay! Biglang bumaba si Jordan at kinuha ang isang laser knife. Diretso niya itong sinaksak sa tiyan ni Rong Bingxiao. Ikaw, Li. Dumura si Rong Bingxiao. Hindi niya inasahan na may laser weapon si Jordan na nakatago sa lupa sa tabi ng kanyang mga paa. Ang kutsilyong ito ay natatakpan ng ilang nahulog na mga dahon at hindi nakikita ng mata. Halatang itinago ni Jordan ang kutsilyo sa lugar na iyon ng maaga. Sa katunayan, itinago pa niya ito doon 1 oras na ang nakalipas. Si Rong Bingxiao ay malubhang nasugatan. Dumura siya at sinabi kay Jordan, huwag gumamit ng anumang sandata kung mayroon kang lakas ng loob. Labanan natin ang ating mga kamao patas. Sabi ni Jordan, hindi na kailangan. Nag-compete na tayo dati. Hindi mo ako kalaban. Konting oras na lang papatayin na kita. Ayokong mag-aksaya ng oras. Hindi na kailangang makipagtalo si Jordan sa isang tulad ni Rong Bingxiao. Ginamit ng Ni-Stard na ito ang buhay ng milyon-milyong tao sa kabisera para pilitin si Jordan na sumuko sa pagliligtas kay Victoria. Pinatayo ni Rong Bingxiao si Jordan habang ang kanyang pinakamamahal na babae ay nadungisan niya. Batay lamang dito, may sapat na dahilan si Jordan para patayin si Rong Bingxiao ng 100 beses. Hindi banggitin, naglabas si Rong Bingxiao ng makamandag na gas sa kabisera at pinuntirya si Emily. Kung hindi siya pinigilan ni Jordan, nahulog na sana si Emily sa mga kamay ni Rong Bingxiao. Si Rong Bingxiao ay duguan ng husto at nakaluhod sa lupa. Gamit ang isang laser knife sa kanyang kamay, maaaring wakasan ni Jordan ang kanyang buhay sa susunod na segundo. Tumingala si Rong Bingxiao kay Jordan at sinabing, ikaw hindi ka mangangahas. Ang lolo ko Swoosh! Nilagpasan ni Jordan ang leg ni Rong Bingxiao.
Hindi ito ang panahon ng taglaga sa Stansted ngayon, ngunit ang mga gintong dahon ay nakakalat sa lahat ng dako. Nagkaroon ng pahiwatig ng kadiliman sa gitna ng kagandahan ng tanawing ito. Matapos laslasin ni Jordan, wala nang kakayahang lumaban si Rong Bingxiao. Lumuhod siya sa lupa at tumingala kay Jordan. Nabanggit pa lang niya ang pangalan ng lolo niya para takutin si Jordan nang bigla niyang marinig ang boses nito. Ilang fighter jet ang lumipad mula sa malayo. Ang ilang uri ng teknolohiya ay ginamit upang iproyekto ang isang boses. Huwag mo siyang patayin. Boses iyon ni Rong Huangde. Dumating si Rong Huangde upang iligtas si Rong Huangde. Hindi lang siya. Nandito rin si Zheng Anli. Jordan, huwag. Nakialam din si Zheng Anli. Nakita niyang papatayin na ni Jordan si Rong Bingxiao, kaya agad siyang tumawag para pigilan siya. Ngumiti si Rong Bingxiao. Nandito si Lolo para iligtas siya. Naligtas siya. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, pinatay siya ni Jordan. Narinig niya ni Jordan sina Rong Huangde at Zheng Anli, ngunit hindi siya nagdalawang isip na patayin si Rong Bingxiao. Walang makakapigil sa kanya. Oh, Yarli! Nakita ng dragon na pinatay ni Jordan si Rong Bingxiao, habang si Rong Huangde ay kinasuhan kasama ang kanyang pinakapiling mga sundalo. Nag-aalala siya na papatayin ni Rong Huangde si Jordan upang ipaghiganti ang kanyang apo. Agad siyang tumawag ng reinforcements. Humihiling ng mga reinforcement. Lahat pumunta sa Stansted ngayon. Lumapag ang mga eroplano ng pamilya Rong at Zheng. Bumaba si Rong Huangde at Zheng Anli mula sa kani-kanilang eroplano. Sumugod si Rong Huangde sa katawan ni Rong Bingxiao. Nang makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang apo, tumulo ang luha sa kanyang mukha at umiyak siya. Bingxiao! Nagpakawala ng dalamhati si Rong Huangde. Ang mga tao sa gilid ni Jordan ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Iniisip nila kung agad bang sasalakayin ni Rong Huangde si Jordan. Nakatayo na sa harap ni Jordan ang mga tauhan ni Jordan para protektahan siya. Kanina, nabigo si Zheng Anli na pigilan si Jordan. Ngayon, natatakot siya na si Rong Huangde ay maghiganti sa kanya. Para kay Zheng Anli, ang magkabilang panig ay kanyang mga kaibigan. Ang isa ay isang elder na iginagalang niya ng husto, at ang isa ay ang kanyang kaibigan sa dibdib. Ayaw niyang may mangyari sa kanilang dalawa. Hinikayat ni Zheng Anli, Tito Rong, malamang nawala ng kontrol si Jordan sa kanyang emosyon, kaya niya pinatay ang apo mo. Hindi ka dapat magsimula ng digmaan sa kanya dahil dito. Kung hindi, magugulo ang mundo. Kung mawawalan tayo ng isang Diyos, ito ay isang malaking kawalan. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Rong Huangde na maghiganti kay Jordan. Binuhat niya ang katawan ni Rong Bingxiao at naglakad patungo sa eroplano. Hindi na nakatiis si Li Sujay. Hinabol niya si Rong Huangde at nagtanong, Guro, gusto mo bang patayin si Jordan at ipaghiganti si Young Master Bingxiao? Ngunit hindi sumagot si Rong Huangde. Nagmamadaling sinabi ni Zheng Anli, tama na, Sujay. Gusto mo bang magulo ang mundo? Sumang-ayon ang aming mga pamilya na hayaang lumaban ng isa-isa sina Rong Bingxiao at Jordan. Makatarungan ang kinalabasan. Walang sinuman ang pinapayagang maghiganti. Sinulyapan ni Li Sujay si Zheng Anli ng masama bago tumingin ng masama kay Jordan. Jordan, huwag mong isipin na dahil lang sa pagiging Diyosa mo, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Pinatay mo ang magiging kahalili ng pamilya natin. Hindi natin hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Tara na! Bagamat talagang gustong kalabanin ni Li Sujay si Jordan dito, kailangan niyang sumunod sa utos. Dahil walang sinabi si Rong Huangde, kailangan nilang ipagpaliban ang bagay na ito sa ibang araw. Pagkaalis ni Rong Huangde, lumakad si Zheng Anli papunta sa Jordan at bumulong, Jordan, bagamat isa kang Diyos, kontrolado pa rin ng pamilya Rong ang mundo. Pagkatapos huminahon, humanap ng oras para humingi ng tawad kay Uncle Rong. Ako ang mamagitan sa inyong dalawa. Dahil doon, mabilis na umalis si Zheng Anli kasama ang pamilya Rong. Dumating ang dalawang pamilya at nagmamadaling umalis, mabilis na naglaho sa dagat ng mga ulap. Pagkaalis nilang lahat, isang itim na kuting ang tumalon sa balikat ni Jordan na may note sa bibig. Hinugot ni Jordan ang note sa bibig ng pusa. May nakasulat na linya. Galing iyon kay Shaun. Nasa maliit na bahay na gawa sa kahoy sa harap mo. Halika at uminom. Lumapit si Jordan at napagtantong nakaupo na si Shaun sa isang maliit na upuang kahoy sa simpleng sala. May table sa harap niya na parang malaglag.
May ilang pagkain sa mesa. Dumampot ng bote ng alak si Shaun at nagsalin ng baso para kay Jordan. Jordan, halika at uminom. Hindi ko inaasahan na ang maliit na bayan na ito ay may isang desenteng pagpipilian ng alak. Lumapit si Jordan at umupo. Kinuha ng dalawa ang kanilang salamin at sabay-sabay na ibinaba. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Shaun bago pa man si Jordan. Mukhang mas depressed pa siya kaysa kay Jordan. Pinatay ni Jordan si Rong Bingxiao at tuluyang pinutol ang ugnayan sa pamilyang Rong. Siyempre, frustrated si Shaun. Nagplano si Shaun na pumunta sa Cocodri 30 taon na ang nakakaraan kasama sina Jordan at Rong Huangde. Makikipagsanib-puwersa siya sa kanyang ama at pamilya para patayin sila. Pagkatapos noon, babalik siya at magiging Panginoon ng mundo. Ngayong tuluyan nang nasira ang relasyon nina Jordan at Rong Huangde, wala nang paraan para magtulungan sila. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Shaun na maisakatuparan ang kanyang malaking plano. Buntong hininga. Nagsalin si Shaun ng isa pang baso at ininom lahat. Sinisi ni Shaun ang kanyang sarili sa kanyang puso, kung alam ko ng mas maaga, hindi ko sana si Victoria ang sinipingan ko, ngunit iniligtas siya. Ngunit ang aking asawa ang aking nakasiping. Ito ay nararapat lamang. Pakiramdam ni Shaun ay siya ang may kasalanan sa nangyari. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagtanong si Shaun, Jordan, si Victoria ay wala pa ring malay. Kung gusto mo siyang iligtas, kailangan mong dumaan sa time gate ng pamilya Rong at bumalik sa nakaraan. Iyon lang ang paraan. Pero ngayong napatay mo na ang apo ni Rong Huangde, natatakot ako na hindi ka na niya tutulungan. Gayunpaman, mukhang kumpiyansa si Jordan habang kalmado siyang humigop ng kaunting alak. Kung hindi siya makikipagtulungan sa akin, hinding-hindi niya malalaman ang sikreto ng Diyos at ang pinagmulan ng mga pamamaraan ng iyong pamilya Hanley. Naniniwala ako na si Rong Huangde ay isang taong inuuna ang kanyang sariling interes. Mukhang natuwa si Shaun. Diyos ka. Pag sinabi mong magkakatrabaho ulit kayo, gagawin mo. Haha, ang galing. Jordan, maghanda na tayo sa pagpunta sa China pagkatapos nating uminom, okay? Bakit tayo pupunta ng China? Tanong ni Jordan. Sabi ni Shaun, upang dumalo sa libing ni Rong Bingxiao. Ang bangkay ni Rong Bingxiao ay dinala sa eroplano ng pamilya Rong. May mga robot na doktor sa eroplano, pati na rin ang mga nangungunang doktor ng tao at kagamitang medikal. Lahat sila ay apurahang sinusubukang buhayin si Rong Bingxiao. Ang kanyang leeg ay laslas ng malawak. Siguradong patay ang isang ordinaryong tao. Ngunit para sa pamilya Rong, mayroon pa ring pag-asa.